Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Alam niyo nagta-try tayo mag-live. Kanina pa, nakailang try tayo kaso mga kabayan, yung ating internet ay napakahina. Ewan ko bakit nag-drop yung internet natin mga kabayan. Yung iba sa inyo nanonotify, nakita ko na may mga ilan nila na nanonood kaso mga kabayan sobrang lag no. So anyway mga kabayan, dito na lang tayo no, mag-record na lang tayo mga kabayan at i-upload na lang natin itong nangyari na to mga kabayan at magbigay tayo ng ating mga inputs no sa mga nasabi ng ating dating pangulo no mga kabayan. Alam niyo kahit maedad na ang ating dating pangulo mga kabayan eh talagang nandun pa rin no yung karisma, yung talas ng utak mga kabayan nandito, na kay PRRD pa rin no. Walang sinabi mga kabayan si Bungit. Kaya ito, mag-review na lang tayo mga kabayan. Samahan nyo ako na ayan, manood tayo ng replay mga kabayan. So ito, play natin mga kabayan. Mabuhay po kayo, Senator Robin Hood Padilla. At upang Dito na pala tayo mga kabayan kay PRRD no kasi sobrang haba ng live na to, 6 hours. So dito na tayo mga kabayan kay PRRD no, hindi na natin panunurin yung nauna. kilala ang chairman ng PDP Laban na walang iba kundi ang ating former President Rodrigo Roa Duterte. Nandito po ang ating former Executive Secretary. Bigyan po natin ang masigabong palakpakan, Salvador Medialdea. Hello. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Bago ko pakilala ang dating Pangulo, gusto ko lang paabot sa inyo na nandito tayo sa isang napaka-significant na venue. Alam niyo, pagpasok nyo pa lang sa pintuang ito, merong isang napakagandang painting. Painting ng isang dating Pangulo na nanunumpa na maatas na bagong Pangulo dahil may isang Pangulo na natanggal. Alam na natin yon, hindi na chismis yun. Huwag na natin palalayuin pa. This is a very significant and solemn place. Sa mga nautusang bumili ng suka, Si Manny Pacquiao yun mga kabayan ha. Sa mga hindi pa nakapanood ng video na in-upload natin mga kabayan, ayun, nandun yung bumili ng suka mga kabayan na utusan ni Aling Junicia. bundok, abogado yan. Si Bato, magiting na general yan. Tama. Hindi ko na sasabihin saan magiting yan. Malasakit yan. Yan. Isa pang magsusuka, si Hinlo, abogado yan. Si Attorney Lambino, abogado yan. Hindi po. Si Attorney Marcoleta, Congressman Marcoleta, isang respetadong congressman, isang magiting na abogado. Abogado. Meron tayong isang master theologian, si Pastor Apollo Kibuloy. At isa pang magiting na abogado at dating executive secretary na gwapo kagaya ko, si Attorney Vic Rodriguez. At isang napakagwapong premiedong aktor at famous awardee, si Philip Salvador. Very effective. Sila po ang mga nautusan bumili ng suka. So, ayan no mga kabayan, nakakahiya naman no, nakakahiya dun sa sinabi na yun ni Bungit talaga mga kabayan. Kasi unang-una, sinabi niyang pinabili ng suka. Kita niyo mga kabayan, karamihan dun sa no, dun sa mga lineup ng PDP, puro mga bright mga kabayan, kita niyo puro mga attorney. Ang nandyan lang mga kabayan ay si Pastor Kibuloy, ang hindi attorney, no? Pero pastor mga kabayan, abis sa dami ng kanya mga tinuturuan o pinapangaralan mga kabayan, milyon no, na Pilipino naniniwala sa kanya. Sino pa? Ito si Philip Salvador, pero PAMAS Award yan mga kabayan. Awardist no, na aktor. Magaling din na aktor mga kabayan. Sino pa? Si
Senator Bongo, mga kabayan, yan, hindi yan attorney, pero lahat sila, mga kabayan, magaganda yung naging accomplishment. Unlike, mga kabayan, dun kay Bongit, nako, may isa dun ngingiwi-ngiwi. Ito yung sinasabing pinabili ng suka. Para sa mga nabudol, nais kong ihatid sa inyo ang dati nating mahal na Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Palakpakan tayo dyan. Siyempre, si Tatay Diggs. Duterte! 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 Kahit wala tayo dyan, mga kabayan, parang nandyan na rin tayo. No? Ang the best na tatay, mga kabayan, si Tatay Diggs. Alam mo, may sarili akong subject matters sa isip ko papunta dito. Problema, I just been handed baka ito at ating plataforma, dito na lang tayo rin susunod. Baka ito yung mga issue na malapit sa tao. Sa kanilang kahirapan o sa puso nila. Alam mo, I would like to, I do not want to criticize anybody. But, you know, however you do it, basta nandiyan ka sa gobyerno, ikaw yung nagdadala ng, ikaw yung timon, talagang mahirap. And I can understand kung yung mga issue hindi ka agad nabibigyan ng, if it's a problem, it would take time. But apparently, itong sa panahon na ito, patong, ay yung solusyon, mahina ang dating. That is why Nawala yung mic, mga kabayan. Ako, napakaganda pa. Alam nyo, mga kabayan, Hello, excuse me. nagkagulo-gulo na yun. Kita ninyo, mga kabayan? Kita mo naman yan. Pati ba naman mic, hindi pa makisama? Ano ba yan? Ano ba naman yan? Tingnan natin, mga kabayan, no? Kasi ngayon ko pala ito panonoorin, no? Itong live na to kasi kanina, mga kabayan, may trabaho tayo eh. So replay tayo, team alam replay. natin yung issues. Hindi na natin pag-usapan dyan kasi lumalalim ang gabi. Alam ko kanina pa kayo. Basta dito, ang gusto ata ang plataforma na sasabihin kalimutan ko ito yung sinasabi. Well, sa madaling sabi, maraming issues. Hindi ko naman sinasabi na kaya natin kung tayo ang nandyan sa Malacanang. You know, it's not that easy. I have been there. But ito, the guy is simply taking his time
to come up with the solution of the problem. So kagaya nitong bigas, which is really tumatama yan sa tiyan pati sa puso ng Pilipino, hindi niya nakuha yung pinaka. Either is subsidized o whatever, but it goes on up and nahihirapan po ang Pilipino to cope up. Bukang hindi niya kaya na habulin yung presyo. Yan na lang sa pagkain. Huwag na yung iba. Pwede na natin yung graft and corruption. Nandyan yan eh. Baski anong klaseng administrasyon. Pero yung immediate, urgent need to solve is really itong presyo or the price of rice. Kailangan ni baka ako kung sa panahon ko sinasabi ko total we are endorsing the candidacies of so many bright Filipinos dito sa atin. Baka not the magic one, but makuha nila kung paano talaga bigyan ng solusyon. It's either you import and go down or whatever, but sad to say, the Philippines is agricultural based ang country natin. Ang ekonomiya natin is agriculture. Ang problema, yung pagkain mismo, hirap tayo. Well, of course, yung mga dumadating na typhoons could be one of the factors that can be, palagay na natin, hirap tayo maghabol. Alam mo, pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises. Panay na lang ang pangako mo and you keep on, promising people for so many things. Pero itong pagkain, talagang unahin nila. Pinaka-basic talaga. Medyo hirap sila. Aywan ko kung bakit. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino, mas bababa ngayon, noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. Nakikita mo naman, talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon ka sa kanya, doon sa administrasyon. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, na walang takot,
nakakapag-pasyal ka, baski saan, wag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya. Malabo yan, mga kabayan, malabo. Pero pag sinasabi ko yung, pag nagsasalita ako, gumaganyan ako, ibig sabihin, ito yung kapalit. If it's easier for you to find employment or jobs now than before, did go for Marcos. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nila mahabol. Ngayon, kung bas minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon, panahon niya, pag-upo niya, naabutan pa niya yung, yung pinapairal natin na law and order. Kung kaya niya ito, kung kaya niyang putang ina. Yan mga kabayan, ang ayaw na ayaw nila, nagmumura. Pero kahapon nagmumura din yung isang takbong senador ng kanilang panig, mga kabayan. Alam mo kung ako ang durugista, kung may ganoon ako, at bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa Titan. Sus, tapos, ayaw ka ba mga kabayan, ba't di pa tinukang ni PRRD, no? Paski yung mga pulis, pati military, medyo, ano sila? Because of the incongruity. Hindi magkasya eh. Meron isang presidente na talagang bangag. Bangag talaga mga kabayan. Hindi Bangag. naman buang. Pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos. Kung maybe constant use of heroin, aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya o natutulog. Ganito na lang. Marami tayong problema. I think the Marcos government has fallen short of the expectations. Ako, hindi ko ma-compare kasi pwede kong sabihin, mas mabuti siya ngayon kaysa aking panahon. I can even concede na ganon ang nangyayari. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem just because you're doing right, more rights than the wrong ones that the other guy had committed in the past. Na ibig sabihin dyan, kung sabihin, wala yun si Duterte, mahina kasi ganun. Okay. But it's not me. It's the Filipino people.
ang tignan mo ang Pilipino, huwag kang magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi ako, hindi na ako kandidato. Ngayon, kung mag-usap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede nating gawin na makatulong sa atin, mailagay dyan sa Senado para paski batas na lang ang habulin natin or a policy that is enunciated by Congress, particularly about the drug problem and itong ekonomiya. Itong ekonomiya, mabigat to. Walang bright dito. But at least naman yung sabi ko pagkain, sana mahanapan nila ng paraan. Talagang tumataas eh. Kaya I don't know how it operates now, but if you continue to practice democracy, we have to have a Senate na kailangan nandyan even to persuade any sitting government to do what is right. So, nakikita ko si Philip Salvador, ang naalaala ko sa kanya, artista siya. Mahusay na artista. Kaya idol ko siya, yung mga sine niya, pinapanood ko. Tinitignan ko siya kung paano niya yakapin yung mga babae at paano niya nakalikan. Nako, talaga naman. Well, aside from the fact that I know he would make a good senator, yun ang ang naalaala ko sa kanya na parang durog talaga ang babae sa yakap at mahal. Sana all. Now we have Atty. Rodriguez. Galing yan sa Atty. Rodriguez, mga kabayan. Alam mo, mag-isang tao, importante talaga to. Importante ito. Baski kami, alam namin, baski yun ang nakakilala sa akin personal. Importante ang tao na may prinsipyo. At ang isang nakita ko na Pilipino na Sino may yan? prinsipyo Marculeta. na umalis sa trabaho niya because the dynamics of the position of which he was there in Malacanang was no longer right. He chose to make the decision. Si Atty. Vic. At nakita ko, as a matter of, hindi naman kailangan sabihin niya, but nakita natin, as a matter of principle, importante talaga yan. Atty. Rodriguez. Number 56, mga kabayan. Para ka kay Kibuloy? Si Pastor. Pastor. At least kung maghanap ka ng tao na kandidato, kung manalo at makaupo dyan as a senator who has the moral values, pati marunong bright. Talagang bright yan si Pastor.
Hindi lang ninyo na Palakpak din kayo, rinig mga kasi, kabayan. pastor, Palakpak din kayo. Ang ina yung sinasabi, yung ganon, ang mga apostoles, ay, ano ba naman yung alam, apostoles, ng yawa. Dito tayo sa politika ito eh. Tama. So, si Pastor Kibuloy para sa Senado. Itong tao na itong sunod na sinasabi ko, humahanga talaga ako. Sa integrity, pati Yan, yung utak. Congressman Abogado, Marcoleta. Pareho kami abogado eh. Puto pa nagsalita ito, hindi ko naman kilala to, but yung the constant exposure sa TV, parang natauhan ako, magaling to ah. Alam niya, sinasabi niya, pati tatanong-tanong ako, eh talagang is one of the upright na tao na bira mong makita ng ganun. Yung mga bright na karihan kasi ng mga bright, mga gago eh. Haluan nila yung trabaho nila ng kagaguhan. Alam mo, ako talaga, it was I who sought him. Ako naghanap sa kanya para makilala ko siya. Talagang bumilib ako sa kanya. Baka Marcoleta yan. Marcoleta. Totoo yan, sir. Hindi kita alam niya, hindi niya. Nung yung lumapit ako sa kanya, sinabi ko, Sir, believe ako sa iyo. Diretso, alam niya. Oo naman mga kabayan, nakakabilib niya. talaga. Si Congressman Marcoleta. So, kailangan natin sa Senado. Ngayon, marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Go, sabihin naman ng NBI, magpapail ng case na naman mga kabayan. Magkakaso na naman yan, grave threat. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Kasuhan niya ng NBI mga kabayan. Nako, tunay. Utusan yan, grave threat, grave threat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung Go, tapos, ikakatch na naman mga kabayan niya na magagaling nating congressman. For sure. Itong sa sunod ko, mahusay na abogado to. He's a practicing lawyer and is really very bright. Marunong talaga to. Marunong sa lahat. Pag-abogado, sa trial, maybe sa social life niya, at siguro sa babae. Huwag mong kalimutan yan, sir, kasi yan ang pagpapabata talaga sa iyo. Chicks. Totoo, chicks muna tayo. Attorney Lambino. Hindi ko na kailangan. Siya dapat magpakilala sa akin. Baliktad. Hindi ko na kailangan ibandera. Kasi ako mismo, gusto ko na siya ang mag-introduce sa akin. Pabaliktad. Hanga talaga ako nito. Noon siguro,
May asawa ka naman, no? Yari ka kay Mariel. Pareho tayo. Kaya ka nang kalitsi-litsi ang buhay na. Yung akin, nandito siya. Kaharap ko. Kasi PDP siya. Nag-iisa ka na lang, no? Itong ano ba, sitwasyon sa, I'm talking about Cagayan de Oro. You know what is really very, almost, sad, itong PDP was a creation of the politicians mainly dyan sa Cagayan de Oro, Oriental, Misamis. Dyan, ako naging PDP na presidente ako. Alam mo, sa totoo lang, what is very shocking to me, really, hindi naman sa pang-ano ha, hindi ako nagpapatawa. Alam mo, walang PDP doon sa Cagayan. Mag-isa na lang. Si Councilor Balaba. Tumindi ka nga, girl. Kaya, kailangan alagaan natin ng husto ang political lang. Wala ng PDP doon. Siya na lang, babae pa. Mabuhay ka, Girly Balaba. Mabuhay ka, Girly Balaba. At si Rudy Duterte. Wala mang Malaysia yan. Gusto mo, idagdag din yung mga pangalan ninyo. Sino? Girly Balaba. Sino? Taas kamay. Huwag na. Tama yan. Huwag na kayong mag-ambisyon. For the rare occasions that I visit Western Visayas, may nakita ako tao na talagang merong go na a lawyer, almost to the point of impatient yung ano niya. Ano ba tawag na? Basta nakita ko yung gusto talaga niya mag-survey sa tao. At minsan very long time ago, hindi ito noon pa, may ambisyon siya. Not necessarily yung pagkamayor ngayon. But I heard him talk about politics and his keen interest na nakikita ko yung pagsasalita niya. So, nung nakita kami, few days before the filing, I passed by Bacolod. Nagkita kami. At nakita ko yung, I remembered his intelligence, his talent,
Ang sabi ko, matagal na rin walang senador talaga ang Western Visayas. I would like to endorse him and for you to vote for him so that yung mga taga-Western Visayas na kapatid natin, bigyan natin. Huwag tayo magsabi Ilonggo, Ilocano. Skip that thing. It's not proper anymore. Kung magsabi ka Ilonggo ako, gano'n, no, do not talk about your tribe. Just talk about who you are at Pilipino ka at anong kaya mo. At ito talaga, kaya niya maging senador. Attorney Hinlo. Lintik lunggo na ya. Sino rin ng lunggo? Teka, padag-on mo na si para may hindi naman sa pang ano. It's not because I'd like to gusto ko rin talagang na may representation ang Western Visayas. Dapat lang. Magpapanalo tayo ng para, alam mo, magkakapatid tayo. At yung Pilipinas, hindi mo nang sabihin na magpatakbo ka, lahat taga Davao lang. It ain't that way. Kung naging presidente ka na, gusto mo i-distribute yung position para well represented yung Probinsya. ating bayan. Mag-usap tayo doon, Ilonggo, Ilocano, Waray, Igorot, para lahat. So, itong sunod, hindi ko naman siguro kailangan ipakilala ko to. Kaya nakakamot ako eh. Kumakati tuloy ang... May pera ka bang? May magkain tayo maya. Ikaw ang magastos, wala pa akong hapunan. Alam mo, ang istorya nito, ang aking talagang aide was a military man. Kaibigan namin, parang... Alam niyo mga kabayan, ito si PRRD, no? Hindi nakaka-boring. Hindi nakaka-boring magsalita, lalong-lalo no kabataan niya, mga kabayan, no? Kita niyo, hindi nakaka-boring. Common friend. Military na not so because parang maluwang na Ang daming adlib. pakisama niya sa civilian. Biglang naglaro ng basketball, yung bola galing kay Bato. Totoo yan. Pinasa niya doon sa kay Jimboy Alili. Teniente yun. Pagsalo ng bola, natumba, namatay. Sabi ko, nung punta ko, sabi ko, nagsalo lang ng bola, namatay? So, yes, Mayor. Puta, ang bola, putaw? Bakal? Bola ng ano? O bakit namatay? Kasi pagsalo, tumba. Baka talagang sinadya na milakasan ng husto. Baka may postahan sa ganung laro na yon. Galing kay Bato yung bola eh. Kaya pag si Bato ang kalaro ninyo, huwag ninyong saluin yung bola.
Hayaan mo, tumakilid ka lang palawan. Eh, kasi doon namatay. Hindi ako nagpapatawa. Yun talaga ang nangyari. Doon natumba kaya ako. Minsan yung nag-iisip ako kung patakbuhin ko ba ito si Bato o hindi. Alam mo, kung naghahanap kayo ng original taga na DDS, huwag ka lang mano ha. Siya. Yari ka ba to? Yari ka ba to? Yari ka na naman sa mga congressman. Ayan, si Bato pala. Si Bato. Mayor ako, tusan mo pagpatay dyan, buong. Sa yun, Chief of Police. Pinakamatagal. Pinakamatagal kasi taga Davao. Alam mo, pag i-remember, bago rin akong mayor noon, kakagraduate lang ito na sa PMA, na-assign sa Davao. Tapos nag-asawa, doon sila nag-settle down. Kaya malapit talaga sa akin si Bato. Eh, yung, hindi sabihin bata-bata, tao-tauhan. Kaibigan. Kaibigan na... Ano ngang maidagdag ko sa kwento? Nakalimutan na yung kwento. Minsan itong mga putang inang kriminal. Sabi, Bato! Gusto po no, putang ina niyang pabalik-balik yan sa... Gawin mo. Yes, sir. Minsan magsabi ko, tapusin mo na. Sir, kanina pa. Yari ka ba to? Yari ka. Naku, ikakachap na naman mga kabayan niya ng mga ng mga tulongges. Alam mo, sa totoo lang, magprangka-prangka, walang sundalo na hindi umapatay. Walang sundalo na hindi pumapatay. Baski na walang utos sa kanila, if they are assigned in a certain place, tapos guluhin mo, paputokin mo yung granada, yung performance nila apektado. Naka-record yan. Sa panahon ni Bato, ito ang nangyari. Sabihin mo, pagdating ng promotion, conference, kaya ba nito? Tingnan mo, panahon niya, rape, marami. Rape, 4. Panlima, siya pa ang pangalan dito, kasali siya. Ganun yan eh. So ngayon, maasahan niya ng isang lugar. Hindi na kailangan na sabihin mo na ako magsabi. Pagka medyo magulo, tapos apektado yung performance nila, talagang tapos ka. Lahat. Lahat yan, walang lahat, as lahat. Baka kayo. Pero yung extra judicial killing, wala man tayong extra killing lang. Ayun, sino nag-invento niyang putang ina? Sino Laila de Lima? Extra yan. Ano yan? Kukuta? Lahat sundalo. And, nandito na ba lahat? Nandito na lahat? Kompleto na kayo? Okay. Ito naman, talagang admirer ako. Totoo, admirer ako niya. Maka Duterte ito eh.
Tsaka, Jimmy Bondok. talagang maka-Duterte ito. Yung Simula noon mga kabayan hanggang kita ngayon. kami minsan, kumukuha siya ng law, ini-encourage ko. Sabi ko, tignan mo lang kung ano, medyo matrabaho lang sa oras. Pero kaya mo. Ako sabi ko kaya na, balang araw makukuha mo. Abogado talaga. Saludo ako. Jimmy Bundok. Talagang pwede na maging senador. Ito yung may taong may social conscience. Eh yung artista, wala yan. Yung kausapin mo yung tao, yung tapos na yung trabaho niya, mag-acting. Gaya nito na eh. Philip. Kausapin mo nung wala na sa trabaho. Hindi yan madrama. Prangka ito kung kilala nito prangka na tao yan. Diretso. Kaya nagustuhan ko. So, ganito na lang. Para marami ang tao natin, every meeting, baka sa lawag, kailangan magpunta na tayo lahat sa lawag. Sama-sama na pati yung mga na-umattend, no, mga kabayan. Karaban tayo. Baka sa sunod sa Bicol, at least para sigurado talaga na mayroong, hindi natin alam kung ano ang diskarte ng mga tao doon eh. Baka kukunti lang, kung pupunta tayo lahat, punta tayo ng Bicol. Ngayon sa Davao, Buanga, punta tayo doon sa ticket, ito si Jun Ibasco. Ito yung pinakautak ko talaga. Ini si John De Basco. May pera tayo. Alam mo, wala tayo talagang pera. Last minute, ambag-ambag lang kami. Ano ba sa Tagalog yan? Contribute na ko yan. Grabe naman yung line yung PDP, mga kabayan. Walang pondo. Pero, kung pumunta kayo ng Davao, totoo, kung ticket-ticket lang, kaya ng mayor yan. Ipasa mo lang yan doon sa mga negosyante. Madami-dami yan, mga kabayan. Sana nasa Pinas tayo. Chinese community na may ara. Kaya ito. Pero wag kayong yung isang flight na puro Duterte talaga. Kasi pag mag-take off yan, ang kabila magsige dasal. Mahulog sana yan. Tapos kayo ngayon. Wala na ko ng tao. Intervals, intersperse. Ito kayo ng Mindanao. Actually, hindi na ako nagluloko. Parang ako. Kung maano kayo sa Davao, kindly drop by our place.
si Bongo, si Bato. Si Bongo kasi mayaman talaga to. May printing press. Walang problema nito sa propaganda. Pinakamalaki yan sa Mindanao. Printing press niya. So, kung sabihin mo lang na kalahati nito, kaya niya. Kaya niya. Oo. Sagutin mo na, Bong. Huwag kang mahiya. Mapapailing si Bongo. But seriously now, magabi na. I'd like to remind again everybody that, you know, the democracy was really conceived by our forefathers to be one that is really working. Kaya nga may demokrasya because there is a periodic election. The president, you are served there for about 6 years, then alis ka, another one. And for the mayors and the rest of the officials of government. Talagang elected. Mabuti yan eh. So it is intended, ang mahirap kasi may mga politiko na medyo may mentality na mga gangster, yan papasok. Wag ninyong ano yan. Baski sa ating grupo, lalo na yung magdala-dala ng armas, tapos walang mangyari niyan. Sisirain lang ang bayan natin yan. Look for somebody na talagang would stand for what is right and what is really just. Yan ang hinahanap natin. Palagay ko, kilala ko lahat itong mga tao na ito. Walang ano ito. At least may, lalo na ito si Tony Marcoleta. Parang pare ito eh. Totoo. Nagkamali ito ng trabaho. Nagpare, ay sana ito, pero iglesia kasi. Pastor na lang. Ito magsalita ito, totoo. Nakikinig ako dito. Marunong, bright talaga. Hindi ko kaya habulin ang utak ni Marcoleta. Hindi ko kaya abutin. Totoo yan. Kaya sabi ko itong mga ganito na tao, kailangan kaibiganin mo na lang. Baka ma-enkwentro mo ito sa korte, putang ina, baka ilang paso ka. May kunting awa naman. Attorney Lambino, talagang tagal na nagtatrabaho ito sa PDP. A very patient man. Talagang naghintay lang sa panahon niya. Actually, he has been there for so long a time helping PDP, helping the candidates, asking nothing in return. But he has been there. Kagaya ni June Ibasco. Yan si June Ibasco, yan ang noon pa, noong na mayor pa ako, siya na yun, hanggang naging presidente ako. Alam mo kung bakit si June Ibasco? John, isabi na natin ang totoo. Dumating na ang panahon. Okay? Ako isang prosecutor. I was a prosecutor. Yun ang trabaho ko eh. One day, itong sila, Colonel Stares, yung mga Philippine Constabulary, parang nagpa-plenum ito sila sa North Cotabato. Ginapang ng mga sundalo, nahuli sila. So ako yung
fiscal ina-assign pagka ganun. Takot ang takot yung, hindi nila ako magyabang, takot yung mga fiscal mag-handle ng rebellion, pati yung mga krimen na, So, pinapasa sa akin sa chief. So, ako nag-iimbestiga. Sabi ng na may nahuli daw marami. May madre pa ata. Natsambahan. Mga mabigat na sa Mindanao. Yung mga komunista. Nahuli yan sila. Nung pumunta ako sa kampo, sa pulis, tinuturo yan siya. Yan sila. Nakaupo lang. Sabi ng mga gago, Mayor, ngayong gabi, huwag mo na lang ilista-lista dyan yung investigation. Bihin na lang na walang nangyari sa operasyon namin. Kasi papatayin namin ito. Dalawang pare yun, Father Tison, pati Father Ibal. NPA talaga yan sila. NPA talaga. Huwag na tayong magdrama. So, gustong ganunin ng, sabi ko, putang gago, pare yan. Kung ano yan, damay pa ako. Imbestiga ka ng imbestigahin mo yung totoo lang. So, detain siya. But yung one day, nalaala pa ninyo yun, inutos ni Cory Aquino, release all political prisoners. Talagang pinawalaan lahat ng komunista, pinalabas sa kulungan. Si John, isa. Wala sila mapunta bago. Sabi ko, sa opisina ka na lang dito sa akin. Pare, alam mo yung pare, mahusay sa organisasyon. Kasi hinawakan tao Paano mag-organize, paano mag-ganon. Pag yan yung mga pare na talagang kung sponsored ng mga pare yan, matindi yan. Kasi sanay sila sa organization So, kinuha ko siya. From then on, mayor, congressman, tapos presidente. 30 years ago. Ganon ba yun dyan? 25, 30 years. Tagal na. From my NPA, nung dumating ako, naging presidente ako, tigas na masyado doon sa Malacanang. Yan na ang tigas dyan sa... Yung mga military naman, sabi ko, intindihin ninyo. Sabi ko, inirelease Wala tayong magawa. Wala mapuntahan yung mga tao. Kaya yung mga asawa ng De Vera, lahat ng mga babae, binigay sa akin ng military. Yan, totoo. Ito na yun ang totoo. Patayan sila. Yung mga babae, dinala ko sa bahay ko. Bahay ng nanay ko. Doon ko pinatira kasi wala akong Yung mga asawa ng komunista. Hanggang ngayong kaibigan kami. Kaya ko noong sabi nila na yung si Duterte, komunista yan. Ang totoo niyan talaga, baski hindi pa sila nahuli, ako pumapasok na sa bukid. Doon sa dulo,
nagsasalita, nag-i-istorya lang kami ng NPA. Istorya lang. Kaya every time magbaba ako, mga military intelligence, nagsabi yan si Duterte, ang issue sa akin, yang si Duterte, huwag kayong magboto dyan kasi komunista. Sinabi ko doon sa mga taga Davao, kung maniwala kayo, ito yung istorya ko. Ngayon, ayaw ninyong maniwala, huwag. Sinabi ko sa ang totoo. So si John, tangan-tangan ko yan hanggang ngayon. Mahusay sa organization. Kaya kung saan-saan ako papunta, bit-bit ko yan kasi wala kang problema dyan. Alam mo, ganyan yung pare, marunong mga Katoliko. Ito ha, organize tayo, mga ito, ganon-ganon. Mahusay yan sila magdala. So ayun mga kabayan, dito na natin tatapusin itong live na to, no, mga kabayan ni na PRRD, no. Grabe, ang tibay ni PRRD mga kabayan. Ayan, no, isang oras mga kabayan, sinimulan natin, no, dun sa pinakilala siya hanggang sa ngayon mga kabayan, di ba? Kita ninyo, may 13 minutes pa mga kabayan na natitira. Ang tibay ni PRRD mga kabayan, parang wala sa edad, no. Talo tayo mga kabayan, tayo medyo napapapikit na. So ayun mga kabayan, at ayan, kita ninyo, 'di ba? Mas bright pa rin, no? Bright pa rin ang ating dating pangulo kumpara kay Bongit, no? Mga kabayan, hindi nakaumay na panoorin yung kanyang mga pasakali, yung kanyang mga sinasabi, no, mga kabayan. At mapapansin niyo may mga patutsada siya diyan, pero hindi siya ganoon ka brutal, no? Na katulad ng mga sinabi ni Bongit na talagang politikong-politiko mga kabayan. At puro kasinungalingan pa yung mga sinasabi. So, ayun mga kabayan. At sana, no, makapasok ang ating lineup ng PDP. Lagi ko nakakalimutan mga kabayan, isama dito si Atty. Vic Rodriguez. Sana bukas mga kabayan, mailagay natin dito. So, ayun mga kabayan, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin dito na manood, no, ng Team Replay, no, mga kabayan. Adjust muna sa inyo mga kabayan at ingat kayo mga kabayan.